ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Karaniwan po pag ganitong may mga discontent sa pamahalaan, may kaguluhan, lumalabas ang ilang mga relihiyon o sekta at nagsasabing na dapat ang mga mamamayan ay hindi pumapalag o hindi nagrereklamo laban sa pamahalaan. Lalo sa mga Kristiyano, palaging sinasabi na basihan yung Romans 13 verse 1 na dapat tayo ay sasubmit, we must submit to the authorities. At yun din po ang sinabi ni, yung Romans po ay sulat ni Apostol Pablo, pero si Pedro ay may ganoon din kawangis na sinabi na tayo ay dapat na mag-submit. Interestingly, both Peter and Paul did not use the word obey. Ang ginamit nila ay submit, meaning ang respeto na ginagamit nila, ang salitang ginagamit nila ay hierarchical, yung pagsunod doon sa pagkakasunod-sunod ng bahagdan ng authority. At hindi po ito nangangahulugan ng blind submission or blind obedience to the government, na kahit na anong gawin ng pamahalaan, dapat ang mga Kristiyano ay hindi pumapalag. Tama ba? Mayroon bang basihan na ang isang mananampalataya ay kukwestiyon o sasalungat sa gusto ng kanyang pinuno o ng kanyang hari? Well, meron pong isang napakagandang kwento para pagbasihan po natin ito. Ito po yung kwento ni David before siya naging hari, at ang unang hari ng Israel na si Saul. At dito po si Saul ay nagkaroon po siya ng meron siyang masamang ginawa na salungat sa tagubili ng Diyos sa kanya. Nung pong sila ay nakipagdigma sa mga Amalekites, ay binili ng Diyos sa kanya na pag nagupo na nila, natalo na nila ang Amalekites, dapat ay patayin niya ang hari nila, si Anak. At dapat lahat ng mga makukuha nila doon, mga livestock, pati yung mga tupa, ay dapat lahat ay susunugin nila. Pero nung nakita ni Haring Saul na maraming mga matatabang mga tupa, mga baka, at mga mapapakinabangan pa, umiral ang pagkaganid ni Haring Saul. At hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. At ito ay kinuha niya. Basically, ninakaw niya ito. At hindi niya pinatay yung hari ng Amalekites, kundi ay ipinaradan niya muna ito sa Judah upang ipakita sa lahat na siya ay malakas, siya ay magaling. Again, taliwas doon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Nung panahon na yon, si Haring David ay isa lamang general sa mga sundalo ni Saul sa kaharian ng Israel. Si Haring David po noon, siya yung David na pumatay kay Goliath. At nung panahon na yan, unti-unting sumisikat si Haring David. At mas maraming tao ang sumusunod, ang pumapalakpak at humihiyaw pag nakikita nila si Haring David. At dahil dito nagseselos itong si Haring Saul. Nung panahon na hindi pa pala hari si David, isa pa lamang siyang general. Pero ang ginawa ni Saul sa sobrang pagseselos niya kay David ay nagplano siya na ipapatay niya si Haring David. At ang nag-warning lang noon kay David ay ang anak mismo ni Saul na si Jonathan. At dahil dito nakatakas si David. Pero si David ay nakaipon ng ilan niyang mga tauhan at eventually ay naglunsad siya ng sarili nilang rebelyon laban kay Haring Saul. At sa isa sa mga digmaan ay napatay doon si Haring Saul. And in the story of 1 Samuel, dito itinuro ng Panginoon sa atin kung papaanong ang anointing na ibinigay kay Haring Saul bilang piniling hari ng Israel ay binawi ng Panginoon. The anointing of God was removed from Saul. Why? Because he was corrupt. He was corrupt. He was hungry for power and he was greedy for money. Makikita nyo yan na meron itong pagkakawangis sa sitwasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ang ating gobyerno ay sobrang naging corrupt. Sobrang naging greedy sa kapangyarihan ng mga tao. At masyado silang seloso at selosa na pinagseselosa nila ang mga leader na popular sa taong bayan. Kaya't kung ano-ano ang kanilang pinagpaplanuhan at ginagawa, kagaya ng ginawa ni Haring Saul noon kay David. But eventually, because the Lord removed his anointing from Saul, nawala ng saysay ang pamumuno ni Haring Saul. And eventually, he was succeeded by David. So dito sa story na ito makikita ninyo, it is an absolute falsity. It is a false notion. Isang maling turo ang sabihin sa mga Kristiyano na dapat tayong magpailalim lagi sa pamahalaan. The government told us to submit, the Bible tells us to submit to authorities.
but not to obey blindly sa pamahalaan o sinumang mga authorities. Kapag sila ay tumataliwas na sa utos ng Panginoon, when you know that the Lord has removed their anointing from our leaders, then we have the right to stand up against them. Pwede tayong tumayo at manindigan at hindi nawawala ang pagiging Kristiyano mo dahil ikaw ay nagsasalita laban sa pamahalaan at tumitindig sa ilalim ng katwiran, ng hustisya, ng katarungan. Kapag ikaw ay nagsasalita laban sa pag-aabuso ng pamahalaan, lalo na ito sa isyu ng pagnanakaw, hindi ibig sabihin yan ay ikaw ay rebelde. Ang ibig sabihin lang yan, ikaw ay tumatalima din sa utos ng Panginoon na dapat nating unahin ang katwiran ng Diyos. The Lord said, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness." Magkasama po sila. The kingdom of the Lord and His righteousness. Hindi mo pwedeng saliksikin ang kaharian ng Diyos nang hindi mo hinahanap ang kanyang katarungan at ang kanyang katwiran. Hindi natin pwedeng pabayaan ang mamamayan sa panahon na nangangailangan sila ng direksyon, yan man ay politikal o espiritual. Hindi mo pwedeng sabihin sa taong bayan, nandito kami, nagmamasid lang. Walang kwenta ang pagmamasid ninyo kung hindi yan sasamahan ng kilos at ng boses. Kaya kayong lahat ng mga Kristiyano na naririyan na nais na magpahayag ng inyong mga sarili, pwede nyo pong ihayag ito sa tamang paraan, sa malumanay na pamamaraan. Pwede kang tumindig sa katotohanan at sa katwiran nang hindi ka nagsasalita ng anumang masasakit na bagay sa mga tao o sa kahit na sino pa man. Respeto ang pupwede pa rin at dapat nating ipairal sa ating tinig, sa ating mga pagsasalita. Yan ang tunay na tatak ng mga anak ng Diyos. Well, now you know. Dapat tayong lagi nag-aaral kasi mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Sabi sa Romans chapter 13 verse 1, "Let everyone submit to the governing authority, for there is no authority except that which God has established." So, to what extent naman tayo magsasubmit sa ating governing authority? Ito yung sinabi ng Proverbs chapter 16 verse 12. "It is abomination to the king to do evil." Karumaldumal daw sa isang hari ang gumawa ng masama. "For the throne is established by righteousness." So, kung ang namumuno sa atin, ang ating king, ay gumagawa na ng masama, meaning, wala siyang karapatang mamuno. Wala siyang karapatan sa throne. Yun lang guys. Have a blessed Sunday. Thank you for watching.